Life Basics isinalin sa Tagalog 2024. Kaya 25 taong gulang huwag mag-alala sa anumang pagkakamali dahil ang kita ay isang kahangahangang kita para sa iyo kaya't sinasabi ko sa aking sarili at sinabi ko sa aking mga kabataan bago ka mag 20 taong gulang maging mabuting mag-aaral saan ka papasok na entrepreneur lamang upang matuto ng ilang karanasan bago mag 30 taong gulang. Sundan ng isang tao pumunta sa isang maliit na kumpanya karaniwan sa isang malaking kumpanya. Maganda na mag-aral sa proseso na ikaw ay bahagi ng isang malaking makina ngunit kapag pumunta ka sa maliit na kumpanya, natututo ka ng pagmamahal, natututo ka ng mga pangarap, natututo ka kung paano gawin ang maraming bagay sa isang pagkakataon kaya bago mag 30 taong gulang hindi kung saang kumpanya ka pupunta ito kung saang boss ka susunod. Napakahalaga na ang isang mabuting boss ay magtuturo sa iyo ng iba't ibang bagay at bago ka mag 30 hanggang 40 taong gulang kailangan mong mag-isip ng maliwanag. Nagtatrabaho ka ba para sa iyong sarili? Kung talagang gusto mong magtagumpay pagdating mo sa 40 hanggang 50 taong gulang kailangan mong gawin ang lahat ng bagay na magaling ka huwag mong subukan ang mga bagong larangan. Masyadong huli na maaring maging matagumpay, ngunit ang dami ng nagpapakamatay ay masyadong malaki kaya't 40 hanggang 50 isipin kung paano mag-focus sa mga bagay na magaling ka pero kapag ikaw ay 50 hanggang 60 taong gulang magtrabaho para sa mga kabataan dahil mas magaling sila kaysa sa iyo kaya't umaasa sa kanila, manguhunan sa kanila at siguruhin sila'y magaling. Kaya't kapag ikaw ay mahigit sa 60 o ganoon maglaan ng panahon para sa iyong sarili sa ang beach araw-araw, tama ito'y masyadong huli na upang magbago ngunit ako'y bumibisita sa pamamagitan ng isang payo sa mga kabataan. 25 taong gulang gumawa ng sapat na mga pagkakamali. Huwag mag-alala kung ikaw ay madapa ka ay tatayo ka magdapa ka man ay hahakbang ka, pagbigyan mo ito. Ito ay 5 taon lamang. O ito ay tinangkilik. Ang palabas, gawin mo it. Hindi ako mayaman na ama sinubukan ng 3 beses sa pamantasan lahat puno ako ay nagsipag-apply ngunit 10 beses lahat puno. Gusto nila akong makita para sa huling pagkakataon pumunta ako sa guro na kolehiyo na. Naisaalangang ang ikatlong o ika-4 na klase ng aking pagkakabagay upang mag-apply ng trabaho ng 30 beses ay tatanggihan ito. Napakahirap noong panahong iyon, lubos akong nababagot dahil nagturo ako sa universidad. Ang aking sahod ay $10 lamang bawat buwan dahil hindi ako makahanap ng mabuting trabaho noong 1990. Napag-usapan na gagawa ako ng isang bagay na tinatawag na internet at sa 23 sa kanila sa palagay ko sinabi nila na ito ay isang kalokohang ideya, wala kaming narinig tungkol sa internet at wala kang alam tungkol sa computer at hindi ko akalaing matalino ako, walang naniniwala na magiging matagumpay ako dahil sinabi ng lahat na itong taong ito'y nag-iisip ng kaiba. Nag-iisip ng kakaiba, alam mo sila ay nag-iisip ng isang bagay na hindi pa nagtagumpay. Sinubukan kong humiram ng $3,000 mula sa mga bangko, tumagal sa akin ng 3 buwan ngunit hindi ko pa rin ito nakuha, nag-usap kami ng mahigit sa 30 o 40 mga venture capitalists. Sinabi ng lahat, hindi, kalimutan mo na yan. Maraming tao ang nagsabi na ang Alibaba ay isang hindi magandang modelo. Gayunpaman, sinabi ko, naniniwala ako dito. Sa tingin ko ang bagay na ito ay maaaring malaki. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kalaki tulad ngayon. Naniniwala ako na mayroong isang bagay na naghihintay para sa akin doon at kailangan kong magsikap upang patunayan ang aking sarili. Iyon ang mahirap na karanasan, kaya't nagtipon kami ng $50,000 mula sa 18 mandirigma, nagsimula kami. Sa unang 3 taon, wala kaming kahit $1 na kita mula sa aming negosyo. Hindi ito madali. Bakit kami patuloy na pumupunta? Patuloy na umaasenso, dahil sa natatanggap ko ng maraming email ng pasasalamat mula sa mga customer. Sinasabi nila na ito ay isang napakagandang bagay, hindi namin ito makukuha kung hindi dahil sa iyo. Ngunit ito ay nakatulong sa amin. Kung patuloy kang magtutulungan sa amin, isang araw magtatagumpay ka. At naniniwala ako dito, sa unti-unti, itinataguyod namin ang aming negosyo, unti-unti, nagiging maayos ang aming ekosistema ng infrastruktura at ngayon, matapos ang 16 na taon, mayroon kaming isang grupo ng Alibaba kung saan kami ay nagbabayad at sinasabi ng mga tao na ang galing mo, paano mo na itayo ang isang kumpanya na tulad nito? Si Bill Gates, si Warren Buffett, si Jack Welch, si Mark Zuckerberg,
Ang pagkakaiba sa pagitan ng ang mga taong iyon at iba pang mga tao. Sila ay laging optimistiko para sa hinaharap, hindi sila nagrereklamo. Laging sinusubukan nilang solusyonan ang mga problema ng iba. Kapag nasa itaas ka, laging may oportunidad. Pareho tayo dito ngayon, Jeff. Saan ang oportunidad? Wala akong trabaho, wala akong ganito, wala akong utang. Nasa kanila ang likod ng panahon ng siglo, ang pinakamahusay na ari-arian mo ay na ikaw ay bata. Huwag kang magreklamo, hayaan mong magreklamo ang ibang tao. Ang oportunidad ay palaging naroon kung saan nagrereklamo ang mga tao. Isipin kung may magagawa ka ba upang magbago. Mayroon bang anumang magagawa ako na makagagawa ng pagkakaiba? At pagkatapos ng pag-iisip na ito, gawin mo ito. Nakakita ako ng maraming mga tao, mga kabataan na may mga kahangahangang ideya tuwing gabi, ngunit sa umaga, pumupunta sila sa kabaligtaran. Bilang isang entrepreneur, kailangan mong gawin ang mga bagay bago pa gawin ng ibang tao. Kailangan mong gumising bago gumising ang ibang tao, kailangan mong maging mas matapang kaysa sa iba. Gamitin mo ang iyong instinct, ang lahat ng ginagawa mo ay para sa pangangailangan ng customer, para sa lahat, para sa sinuman, bukas ay bagong araw, gumawa ng hakbang, kumilos. Kung maniwala ang mga mamumuhunan o hindi, kung maniwala ang iyong mga kaibigan o hindi, kung maniwala ang iyong mga magulang o hindi, hindi iyon mahalaga. Maniwala ka dito, maniwala ang iyong koponan dito at magtrabaho ng araw at gabi dito, ganito kung nakalakas ang mga bagay. Gumawa ng sapat na mga pagkakamali, madapa ka, tatayo ka, anumang pagkakamali, ito'y kikitain na kahanga-hanga. Huwag mag-alala tungkol sa pera, ang pera ay susunod sa mga tao, ang mga tao ang dapat sumunod sa mga pangarap. Kung mayroon kang pangarap, ipagpatuloy mo. Iniisip ko, walang sinuman ang makapangyarihan sa mundo, tayo'y maari lamang maglingkod sa mundo. Kung magtatrabaho para sa iba o magtatrabaho para sa sarili, at pinili ko ang paraan ng pagtatrabaho. Para sa akin, ang pagtatrabaho para sa sarili ay nangangahulugang pagtatrabaho para sa lipunan. Kung talagang nais mong magtrabaho para sa sarili, isipin ang iba dahil tanging kapag ang ibang tao ay tagumpay, tanging kapag masaya ang ibang tao, ikaw ay magiging tagumpay, ikaw ay magiging masaya. Sa tingin ko ngayon, maraming tao ang nag-aalala tungkol sa mundo, tungkol sa ekonomiya ng China, at sa mundo at ako ay lubos na optimistiko. Kapag nagsisimula ang mga tao na mag-aalala, iyon ang oportunidad, subalit ako ay nag-aalala tungkol sa pagsusuri ng dugo at ang paglikha ng magagandang bagay at sa tingin ko, ang mga dakilang pagbabago at ang mga dakilang kumpanya ay palaging nagaganap sa mga panahong mahirap. Ang buhay ay tulad ng musika, mayroon kang mga tono na mababa at mayroon kang mga tono na mataas at tulad ng sa Amerikanong pelikula, ang buhay ay parang isang kahon ng tsokolate, hindi mo alam kung ano ang iyong makukuha, di ba? Kaya't ako ay medyo optimistiko. Ang oportunidad sa hinaharap para sa pagkakapantay-pantay ay napakalaki dahil noong nakaraang siglo, para lamang sa malalaking kumpanya ang globalisasyon. Ngunit ngayon, sa tulong ng teknolohiya, maaari nating paglangkuran ang 80% ng mga kumpanyang hindi pa nakakatanggap ng serbisyo. Maaari nating paglangkuran ang 80% ng mga kabataang hindi pa nakakatanggap ng serbisyo. Ang teknolohiya para sa internet ay napakamura at napakadali gamitin, isa sa mga dahilan kung bakit tayo'y mabilis na lumaki sa e-commerce sa China, masyadong mabilis kumpara sa US dahil ang ating infrastruktura sa komersyo sa China ay napakasama. Bakit ito'y napakasama? May mga pangyayari na nagaganap sa ngayon. Kami ay nagtatrabaho sa mga rural na lugar ng China. Hindi ko kailanman maisip na sa China ay may 800 milyong tao pa rin na naninirahan sa mga rural na lugar bilang mga magsasaka at may halos 200 milyong tao na kumikita ng mas mababa sa $1 kada araw at bago pa dumating ang internet. Imposible para sa mga taong ito na makakuha ng access sa PC dahil napakahirap. Kahit na tulad ko, hindi ko rin alam kung paano gumamit ng PC. Ngunit ngayon, ang 80 na mga magsasaka ay gumagamit na ng mga cellphone. Kapag mayroong mga cellphone, mayroon ding internet. Ang mga bagay sa data ay nagbabago ng malaki, kaya't ako'y excited sa hinaharap. Ang mga tao palaging nag-aalala, yan ang alam mo. Mahal ko ang mga batang nakaupo roon at nag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap, ang kanilang mga pag-asa, dahil kung sila ay may pag-asa, tayo rin ay may pag-asa.
Iyan ang aking paniniwala, at hayaan na lang natin kung ano ang iyong ginagawa. At mahal ko ang bawat paglalarawan na narinig ko mula sa iyo tungkol sa kung paano mo pinagsisilbihan ang mga tao at ang iyong kwento tungkol sa mga magsasaka ng kawayan at ang iyong asawa at ang kanyang mga kaibigan. Iyon ay hindi maihahalin tulad, ngunit saan ito patutungo? Ano ang gagawin mo? Ano ang iyong mga plano? Upang pagyamanin ang paggamit na maaaring gawin ng mga tao sa liblib na rural na lugar ng China sa kanilang mga cellphone maliban sa pag-o-order ng iyong mga proyekto, paano mo ito gagawin? Makakapasok mo ba sila sa sistema ng bangko sa pamamagitan ng mga cellphone? Hindi natin alam kung gaano kabilis tayo makakapaglaki. Ang aming landas sa 5 milya ay sumasaklaw sa 4,500 na mga nayon at ang mga taong ito hindi lamang sila gumagamit ng napakatradisyonal na paraan na nauubos sa kanila ang halos 2 oras kapag kami ay pumunta sa liblib na lugar. Inaabot ng mga magsasaka ang 2 oras sa paglalakad patungo sa sentro ng bayan at bumili ng mga bagay ngunit ngayon dahil sa cellphone at sa aming serbisyo, maaari naming ipa-deliver ang mga bagay sa kanilang tahanan, sa kanilang nayon sa loob ng 72 oras. Naalala ko may kahapon lang, nabasa ko isang napakakawili at kahangahangang kwento. May isang babae na nagsabi sa akin ng isang kwento. Sinabi niya na ang kanyang lolo ay nagdiriwang ng kanyang 92 na kaarawan at sa buong buhay niya, gusto niyang subukan ng isang pagkain na kanluranin, ngunit siya ay naninirahan sa liblib na lugar kung saan wala namang ganung uri ng restaurant o pagkain. Kaya sinabi niya, sinubukan ko sa internet at nag-book ako ng isang hapunan sa restaurant. Para sa pagkain sa kanluran na ay deliver sa nayong iyon. At sa wakas, agad-agad, natagpuan nila ang isang restaurant. May 3 lalaki na naglakbay ng halos 3 araw mula sa Shanghai papunta sa nayong iyon at nagluto ng Italian spaghetti at karne para sa kanila para sa ika-72 na kaarawan. At ang buong nayon ay labis na nag-alab, lahat ay nagsasabi ng wow, maaari kang mag-order ng pagkain, kanluranin na pagkain kaya't halos mabili mo ang lahat at kami rin ay tumutulong sa maraming mga magsasaka, sila'y nagtatanim ng mga mansanas ng pag-ibig, mga napakagandang mansanas. Ngunit 70% ng mga mansanas ay nasasayang dahil walang bumibili, karaniwang binibili nila ito sa pamamagitan ng truck. Alam mo, kung ikaw ay nagbebenta ng mga mansanas, ito ay sa buong truck at gumagamit ng tradisyonal na paraan, maaari nilang ibenta ang mga ito sa pamamagitan ng isang buong basket ng mga mansanas, ngunit ngayon dahil sa internet, maaari nilang ibenta ito isa-isa. Bawat mansanas ay nagkakahalaga ng $1 o sa 170 o 200 bawat isa, kaya ang mga magsasaka na gumagamit ng internet ay maaaring bumili at magbenta gamit ang kanilang cellphone na nagbabago ng kanilang buhay, at sa tingin ko ito ay nakaaaliw. At ang mga tao ay nangangailangan ng mga halimbawa kapag nakakakita sila na ang kanilang kapitbahay ay kumikita ng pera sa pamamagitan ng online sa pagbebenta ng mga bagay. Ang kanilang kapitbahay ay gumagawa ng maraming kakaibang bagay online, nag-uumpisa ang mga tao na matuto at mas maraming tao ang nagsisimulang gumamit ng mga cellphone, hindi natin maaaring magkaroon ng lahat ng mga pabrika ng mga cellphone para ipagbili sa kanila, alam lang nila kung paano gumagana ang cellphone na totoong nakakatulong sa pagbabago ng kanilang buhay, ang pagkakabahagi ng mga cellphone. Isa pang tanong, at pagkatapos, sa tingin mo ba na ito ay magpapabawas sa mga kasalukuyang problema tulad ng isang kasalukuyang problema sa China na kung mayroon tayong higit pang impormasyon sa merkado, ang merkado ang magtatakda kung saan pupunta ang investment sa halip na ang pamahalaan na sumubok na gumawa ng mga hatol tungkol sa mas mainam na magtayo ng ibang housing development. O ang pag-develop ng opisina dito, doon, sa kabilang dako. At baka magbunga ito ng isang bula. Mula sa ibaba pataas, mas malamang bang mangyari ang mas kaunting masamang bagay? Oo, alam nila, sa tingin ko noong nakaraang linggo ay nasa Seattle ako, nag-uusap tungkol sa China. Sa palagay ko, ang mga Amerikano ay labis na nag-aalala tungkol sa ekonomiya ng China. Makikita mo, bawat beses na magsimula kang mag-alala tungkol sa China, lumalago ang China. Bawat beses na isipin mo na may problema ang mga inchik, alam namin na kami ay magaling. Alam namin na kami ay magiging mas maunlad, ngunit hindi namin sinasabi na may mataas na aspeto, laging may problema. Katulad ng mga magulang na may mataas na aspeto para sa kanilang mga anak, alam mo, pareho yun. Ngunit may malaking pagkakaiba sa pagkonsumo ng mga Amerikano dahil sinasabi ng mga tao, wow, alam mo,
masama ang ekonomiya kaya't ang konsumo sa China ay magiging maganda, hindi, lubos na magkaiba. Mahilig kayong mga Amerikano na gastahin ang pera bukas at ang pera ng iba, marahil ang pera ng kudes, samantalang kami mga inchik, mahilig naming mag-ipon ng pera. Marahil kami ang pinakamalaking bansa sa ilalim ng deposito sa buong mundo dahil kami ay mahirap sa maraming taon. Kapag mayroon kaming pera, iniipon namin ito sa bangko dahil alam namin na ang kalamidad ay parating kaya't maaari naming gastahin ang pera. Kaya kahit na mahina ang ekonomiya, mayroon pa rin kaming pera na gastahin, kayo marahil ay nag-aalala. At ang pangalawang bagay ay ang China na kung ang merkado ay nakafocus sa pag-unlad sa loob ng 30 taon, ang pamahalaan ng China ay napakamalakas sa investment, napakamalakas sa pag-export, ngunit napakahina sa domestic consumption. Ang domestic consumption ay hindi itinutulak ng pamahalaan, ito ay itinutulak ng pagka-entrepreneur, itinutulak ng merkado, hindi ng pamahalaan. Ang pamahalaan, kaya sa nakalipas na 2 taon, nakaraang 20 taon, ang pamahalaan ay napakalakas. Ngayon sila ay nanghihina. Ito ang ating pagkakataon. Ito ang ating oras na magpakita para makita ang ekonomiya ng merkado, ang pagiging entrepreneur. Paano natin maaaring pagyamanin ang tunay na pagkonsumo? Sa tingin ko, kung magkaroon ng China ng magandang pagkonsumo, mayroon tayong 300 milyong middle class sa susunod na 15 hanggang 20 taon. Magkakaroon tayo ng malaking middle class. Kailangan nating mag-import ng marami. Kaya kailan natin simulan ang pag-import? Iyan ay isang napakagandang bagay. Sobrang nag-aalala ako kapag tayo ay kumikilos, kapag tayo ay nag-e-export. Mayroon tayong napakasamang kalangitan, mayroon tayong napakasamang tubig, mayroon tayong napakasamang kapaligiran kapag tayo ay nagsisimulang mag-import, kailangan nating maging mas magaling. Kaya iyan ang lahat ng magandang oportunidad, mga kaibigan, maging masaya tungkol dito. Seryoso ako. Kami ay seryoso doon. Kami ay nag-aalala tungkol sa sarili namin. Huwag mag-alala, ang dahilan kung bakit may mga nag-aalala tungkol sa China ay umaasa kami sa inyo na bumili ng aming utang. Gayunpaman, sinubukan kong maging mas Chino noong ako ay presidente. Ipinag-ipon ko ng maraming pera, kaya't maganda, ngunit gusto ko lamang na sabihin sa iyo yan dahil tunay akong naniniwala dito. Ibig kong sabihin, tingin ko ay tama ka. Ang tunguhin tungo sa mas malaking internal na konsumo ay sa tingin ko ay mananatiling hindi nagbabago sa kabila ng anumang mga kahirapan sa susunod na ilang buwan. Sa tingin ko mahalaga na hindi tayo masyadong mag-react, hindi mo maaaring sirain ang tunguhin. Kailangan mong linisin ang lupa mula sa mga kemikal na kontaminant, kailangan mong linisin ang hangin. Gagawin mo ito at maraming mga Chino ang kikita ng maraming pera dito. Magkakaroon ng maraming magagandang bagong kumpanya at magkakaroon ng mga oportunidad na mag-import mula sa iba't ibang lugar? Oo, kaya't maaari mo bang talakayin ang iyong teorya ng kung ano ang iyong ginagawa at iba pang mga bagay sa konteksto ng pagpapalakas ng pantay-pantay na pagkakataon at panlipunang solidaridad? Sabihin mo sa kanila ang iyong palagay kung ano ang mangyayari. At anong iba pang mga uri ng kung kailan ang iyong pagsasalita sa simula, sinabi mo lamang. Ang teknolohiya ay magiging aktibo sa ganitong paraan sa iba't ibang larangan ng ekonomiya. Ano ang iniisip mo na susunod na malalaking pagkakataon? Pero una, sabihin mo lang sa kanila sa 2 pangungusap kung ano ang ginagawa mo dahil alam namin ni Jack at hindi namin ito lubos na naipaliwanag. Ipaliwanag ito at ipaliwanag kung paano mo iniisip na ito'y nagpapalakas ng panlipunang pagkakaisa at pantay na pagkakataon. Ang aming trabaho ay nakabatay sa paniniwala na ang pag-akses sa impormasyon tungkol sa kalusugan ay isang batayang karapatan ng tao at na ang impormasyon mula sa laboratorio, lalo na dahil ang mga datos ng laboratorio ang nagtutulak ng 70% ng mga klinikal na desisyon, ay dapat na maging abot kamay sa mga tao bago sila magkasakit. Kaya kung titingnan mo ang salitang, na-diagnose, sa diksyonaryo ngayon, ito ay nangangahulugang, determinahin ang pagkakaroon ng sakit mula sa mga sintomas, na nangangahulugang sa pamamagitan ng kahulugang ito ay nililinaw natin na ang mga tao ay may sakit na. Kapag ang isang sakit ay nakakahawa na ngayon, ang aming trabaho ay sa pagiging kaya sa pagpapababa ng mga pagsusuri sa laboratorio sa mga tao sa panahon na maapektuhan pa ang therapy at upang gawin ito sa isang paraan kung saan bawat tao, sa kabila ng kanilang kalagayan sa insurance o saan sila man nakatira,
ay maaaring magkaroon ng kakayahan na magpatingin para sa pagsusuri, kaya sa aming kaso, naglaan kami ng huling 12 taon sa pagsasagawa ng daan-daang mga pagsusuri, karamihan sa mga ito ay mas mababa sa $10, kaya ang $2 na mga pagsusuri sa Estados Unidos. At sa tingin ko, isa sa mga kamangha-manghang bagay sa bansang ito ay mayroon tayong napakagaling na ekosistema para sa pagbuo ng kredibo at ang kreatibidad na ito ay maaaring lumikha ng mga bagong merkado, kaya't sinasagot nito ang iyong tanong tungkol sa pagiging kakayahan ng merkado na makahanap ng solusyon para sa kabutihan ng lipunan. Iniisip ko na ang kreatibidad na pumapasok sa ang paglikha ng mga bagong teknolohiya ay lumilikha ng mga bagong merkado sa kanilang sarili at ang aming batayang paniniwala ay na ang mga bagong merkado na ito ay nagmumula sa pagbibigay kapangyarihan sa mga individual at pagtitiwala na ang mga individual ay may kakayahan na makisangkot sa impormasyon at sa pag-akses sa impormasyong iyon, simula nang magkaroon ng kontrol sa kanilang sariling mga resulta at kanilang sariling mga resulta sa kalusugan at sa ganitong paraan, nagbabago ang paraan kung paano gumagana ang ating sistemang pangkalusugan. Sa tingin ko, ang kahulugan nito para sa rural China, alam mo, para sa rural India, para sa mga reserbasyon ng mga katutubong Amerikano sa Amerika, para sa Mississippi Delta, para sa mga liblib na lugar kung saan biglang nawala ang lahat ng trabaho mula sa kultura bigla-bigla, nagbibigay ng impormasyon sa mga tao at isa sa pinakamahalagang bagay na ginawa namin sa aking ikalawang termino bilang Pangulo at ang Pondo sa Pangangalaga sa Kalusugan ay binuo bilang isang programa sa pag-aalaga sa sarili ng diabetes at bigla mong magagawa ang kumpanya ni Jack na maghatid ng paraan sa pag-aalaga sa sarili batay sa iyong pagsusuri. Ibig kong sabihin, sa tingin ko na ito ay talagang napakalaking bagay. Lahat tayo ay gustong mabuhay ng matagal at malusog hanggat maaari at si Greg Benner ay narito, nagbibiro kami kung makakarating kami sa 100. Pero sa pagitan nito, nais mo pa ring panatilihing malusog ang mga tao at kung sila ay may sakit, nais mong sumangguni ng maaga hindi huli. Oo nga, at kung titingnan mo, ang kakayahan na makisangkot sa impormasyon, mayroon tayong isang problema sa kalusugan na nagkakahalaga ng $4 na trilyong sa bansang ito. At 20% nito ay ang uri 2 diabetes na maipapabalik at mayroon tayong 70 milyong Amerikano na hindi alam na sila ay may pre-diabetes ngunit ang pag-akses sa impormasyon at ang kakayahan na makisangkot dito ang pundasyon para sa pagbabago ng mga resulta at ng gastos, hindi ba? May isa pang bagay na nais kong ipaalam kay Jack, itinatag mo ang kumpanyang ito 12 taon na ang nakakaraan, tama ba? Sabihin mo sa kanila kung gaano tayo katanda. 19 lang ako kaya huwag kang mag-alala sa hinaharap. Nasa mabubuting kamay tayo, okay. Palagi kong iniisip na sa edad na 19, kung saan ako ngayon ay 70 na hindi pa nagpapasa ng pagsusulit sa universidad, nag-fill up ako ng maraming beses, pero tingin ko, tapos na. Hindi ako magaling sa pag-aaral. Oo nga, kaya't binibigyan ko ng kumpiyansa ang maraming kabataan sa China. Kung ang tagumpay ni Jackie Markham ay maaaring maging matagumpay, 80% ng mga tao ay maaaring maging matagumpay. Ang mga tulad niya ay inggit, tama. Egalidad. Gusto ko sanang gawing kaunti ang teknolohiya sa tulong dahil kahapon ay sumali ako sa kumperensya ng United on Women tungkol sa pagkakapantay-pantay ng kasarian at sa palagay ko, ang unang rebolusyong teknolohikal ay naganap 200 taon na ang nakalilipas sa UK na nagpalakas sa katawan ng tao, ginawang mas malakas ang mga braso nila. Ang ikalawang rebolusyong teknolohikal sa USA ay para sa enerhiya. Maaari kang tumagal ng mas matagal ngunit ang rebolusyong ito ng teknolohiya ay nagpalaya sa isip. Kaya sa siglo na ito, hindi ito tungkol sa paligsahan kung sino ang mas malakas, kung sino ang mas may lakas ng mga kalamnan, kundi kung sino ang mas matalino. Sino ang bukas na umunawa sa iyo? Ito ang hamon ng karunungan, kaya ang mga lalaki at babae ay pantay sa internet. Hindi mo makikita kung siya ay babae o lalaki at sa internet, mas mabuti ang serbisyo ng mga babae kaysa sa mga lalaki, at ang isang lalaki na nagsasalita tungkol sa negosyo, tungkol sa mga numero, paligsahan upang magtagumpay sa negosyo, napakamalamig, samantalang ang mga babae, gumagawa ng negosyo na mas maginhawa, mas makabuhay at mas kakaiba. Higit sa 50% ng aming mga may-ari ng tindahan ay nagnanais na magkaroon ng 5 milyong may-ari ng tindahan na mga babae at ang mga tao ay tumitingin sa akin. Ito ay isang napakagandang bagay. Nakikita ko na ito. Siglo, mas nakikita natin ang higit pang mga lead heiress na babae sa mga lider ng estado,
mga presidente, at sa hinaharap. Ang pinuno ng iyong bansa ay magiging isang babaeng lider at ito ang pinakamahusay na siglo para sa pagkakapantay-pantay at sobrang na-excite ako tungkol dito. Kapag tinatanong kanila, halos wala na tayong oras, pero isa sa mga bagay na hindi pa natin masyadong napag-uusapan dito at naririnig ko ngunit pangkalahatan ay kung ang tatalo na natin sa pagsugod na nakita natin sa mga cellphone na siyang naging mahalaga sa iyong kahangahangang tagumpay sa negosyo at na magiging posible para sa iyo sa tamang panahon na gawin ang ginawa mo sa isang pandaigdigang antas na kahit anong personal na impormasyon ng kalusugan. Hindi pa natin nakikita ang mga halimbawa, ngunit hindi ito ang uri ng dramatic na pagsiklab na kailangan natin sa enerhiya at malinis na enerhiya at sapat na oras upang maiwasan ang pinakamasamang mga kahihinatnan ng pagbabago ng klima, kaya naniniwala ka ba na ang iyong bansa ay gumawa ng higit kaysa sa anumang iba upang subukan na maglagay ng mga solar panel at ilan sa inyong mga kumpanya ay nasira dahil sa sobra mong ginawa, tama ba? Bago pa, at kailangan mong ayusin ang paglalabas ng coal at pagpasok ng araw at lahat ng iyon samantalang ang Afrika na patuloy na lumalaki dahil sa cellphone sa hindi maliit na bahagi at 6 sa pinakamabilis na lumalagong bansa sa mundo ay may malawak na lugar na ganap na madilim sa gabi, naniniwala ka ba na posible para sa atin na lumakas sa solar power na distributable kaysa sa sentralisado ng mabilis tulad ng ginawa natin sa cellphone at kung gayon at kung iyon ang iyong negosyo kung kinakailangan mong itigil ang iyong ginagawa ngayon. At simulan doon. Paano mo gagawin at paano mo gagawin iyon? Una, alam ko na alam mo, ako ay isang malaking tagasampalataya sa teknolohiya, at sa tingin ko lalo na sa ngayon tayo ay nasa isang kamanghamanghang panahon pagdating sa bagong teknolohiya at ang kakayahan na mag-apply ng teknolohiya sa isang paraan na maaaring makamit ang paglutas sa ilan sa mga problemang ito, kaya tingnan ko ito sa konteksto ng ilan sa mga renewable solutions na meron na tayo at sa konteksto ng pagbibigay ng kapangyarihan sa pag-uugnay ng mga individual sa akses sa mga solusyon na iyon sa konteksto ng paglikha ng mga merkado sa paligid nila. Naniniwala ako na may tunay na pagkakataon na tunay na lumikha ng isang ekosistema kung saan ang mga tao ay maaaring kumita ng pera mula sa mga solusyon na ito at sa tingin ko ito ay magbubunga ng pagtanggap. Sa aking palagay, sa mga umuunlad na ekonomiya may kaakibat na fludyong ng kita dito at mas makakapagbukas tayo kahit na ngayon ang ilan sa mga teknolohiyang meron na tayo sa mga merkado mas lalo natin mapapabilis. Naniniwala ako sa lokal na pag-unlad at individual na pakikilahok sa pag-uumpisa na tanggapin ang ilan sa mga solusyon na ito kaugnay ito ay si Jack ang sisigot, at pagkatapos ay itatanong ko sa iyo ang isang huling tanong oo hindi ako naniniwala dito. Ang teknolohiya ay maaaring gawing mas mabuti ang digmaan dahil sinasabi ng mga tao na ang ekonomiya ng China ay bumabagal ako ay masaya sa 7% kahit 5% kahit 5% lamang ng GDP ng numero ng China. Ang ikalawang pinakamalaking ekonomiya ay sapat na malaki ngunit hindi mo inaasahan na patuloy na lumaki ang China ng 11% dahil katulad ng isang katawan ng tao kapag ikaw ay 1.8 metro ang taas hindi mo maaaring patuloy na lumaki ng 10% taon-taon kailangan mong palakihin ang kalidad ng iyong isip at karunungan kaya't sa tingin ko kailangan ng China ng bagong teknolohiya upang malutas ang mga problemang ito at kung saan ngayon ang data, ang malinis na teknolohiya lahat. Ang mga bagay na ito na dapat gawin ng China kung pananatilihin mo ang tradisyon na ang mga lumang paraan ay walang patutunguhan ngunit ito ang dahilan kung bakit ako na-excite dahil tinatanong ako ng mga tao kung ano ang iyong pangarap ngayon dahil hindi ko inaasahan na nandito ako ngayon na nakikipag-usap sa presidente parang isang tao ka na alam mo sa kalye at nag-apply ng 3 beses sa universidad, 5 beses sa mataas na paaralan, nag-apply ako ng 10 beses sa Harvard School o tinanggihan na. Hindi ko inaasahan na dahil sa teknolohiya dahil sa internet, binibigyan ako ng pagkakataon na ito. Kaya't sa tingin ko kapag magre-retiro ako, hindi ko gusto na ang mga tao sa China ay may malubhang maruming tubig na iniinom at kapos sa pagkain at ang mga tao ang pera na ginagastos natin o ginagasta sa isang ospital. Ito ay sakuna kaya paano natin magagamit ang teknolohiya upang bigyan ng pagkakataon ang mga kabataan na mas malaki ang tsansa sa mundo na ito. Huwag kang mag-alala tungkol dito, mayroon tayong 1.4 bilyong tao na isinilang noong 1980 sila ang mga taong nabubuhay sa panahon ng internet, sila ang magkakaroon ng bagong paraan upang malutas ang mga problema ng mundo.
Ang mga bagay na iyong iniintindi ngayon dahil dito at ang tao ay may ganitong uri ng mga pag-aalala sa loob ng mga siglo at ang mga kabataan ay palaging makakahanap ng solusyon dito at ngayon mayroon tayong tamang direksyon sa malinis na enerhiya. Alam mo ang pagbabago ng klima, ang mga isyu na ito ay malulutas at ito ang mga malalaking oportunidad sa harap natin. Mayroon bang iba pa na ayon ako dyan? Sang-ayon ako doon. Sa tingin ko, kung mas marami tayong makakapagbigay ng karapatan sa mga tao na magtatag ng negosyo, na makapagsagawa ng mga proyekto, na magkaroon ng kaginhawahan, mas makikita natin ang pagbabago sa mga merkado bago tayo umalis sa entablado. Gusto kong tingnan mo sila. At gusto ko rin ikaw ay. Isipin mo ang oras na ginugol natin dito sa pakikitungo sa mga problema ng mga refugee sa Syria at Lebanon. Tumayo ka Elias, ito ang kaibigan ko si Elias Musab. Siya ang ministro ng edukasyon sa Lebanon. Kailangan niyang magbigay ng edukasyon sa lahat ng mga bata at kaya iniwan niya ang isang himala na lubos na nagpapakita ng buhay na iniral ni Elizabeth at Jack. Siya ay nasa isang napakahalagang posisyon sa American University of Dubai. Sinimulan nilang dalhin ang mga Amerikanong scholar doon upang mabuhay sa isang kultura ng Arabo. Ginawa niya ang lahat ng mga kahangahangang bagay sa Lebanon, malamang na nagbalik sa kanyang bansa upang iligtas ito. Ano ang kaibahan? Gaano karami pa ang kanyang magagawa at ng bawat matalinong Libanong tao kung sila ay makapokus sa mga bagay na ito at bakit hindi niya magawa? Dahil ang lugar ay pinamamahalaan ng mga tao na sa palagay nila ang kanilang mga pagkakaiba ay mas mahalaga kaysa sa kanilang karaniwang pagkatao at ang kanilang karaniwang mga hamon. Hindi mo may palagay na si Jack ay ipagmamalaki ang kanyang pagiging Tsino. Gusto ko iyon, hindi niya kailanman itinago iyon. Masaya siya tungkol dito bilang isang produkto ng pagiging isang global na mamamayan. Oo, at iniisip ko si Elizabeth na ipinagmamalaki ang pagiging blonde na may asul na mga mata na Amerikanang guro sa teknolohiya mula sa Northern California. Oo, ngunit hindi nila pinupukaw ang kanilang buhay o ang direksyon ng kanilang trabaho na may negatibong pagtutukoy sa iba. Ang aking kaibigan na si Dikembe Mutombo, tumayo ka, hindi ka magsasabi tumayo ka. Masakit na masyado, ikaw ay isang matandang lalaki. Ang aking 7 foot na mayaman na kaibigan ay binigyan lamang ng pagkilala sa National Basketball Association Hall of Fame at ang aking pamilya, ang aking buong pamilya ay natutuwa ako kung gaano siya nagbalik sa kanyang bansang pinagmulan, Congo, na sinabihan ay. Nakilala ko siya sa matagal na panahon. Pareho kaming nag-aral sa Georgetown University bago pa siya ipinanganak. Sa tingin ko, hindi ko siya kailanman narinig na magsalita ng masama tungkol sa sinuman. Nakita ko siyang magbigay at magbigay at magbigay, subukan ng magbigay ng mga oportunidad sa mga tao sa kanyang bansa. Bakit ko ba sinasabi ito sa inyo? May magandang buhay siya dahil hindi niya pinagbasehan ang kanyang buhay sa negatibong pagtukoy sa iba. Hindi niya ipinagsisihan ang tagumpay ng iba, at inakala niyang may obligasyon siyang tumulong sa ibang tao. Sinasabi ko sa inyo na nasa panahon tayo ng kolektibong global na kawalan ng katiyakan, kung saan ang pangunahing labanan ay ang pinakamatandang problema sa kasaysayan ng tao, sa modernong mga realidad ng teknolohiya. Ang ibig sabihin, kung sinusubukan mong itayo ang gitnang silangan, dapat mong isaalang-alang ang aming permanenteng taga-suporta dito, ang embahador mula sa Oman, na sinusubukan ng kanyang pamahalaan na pigilan ang isang nakamamatay na digmaan sa gitnang silangan hinggil sa isyu ng nuklear sa Iran. Nagdarasal tayong lahat sa Diyos na magtagumpay ito. Kapag tiningnan mo ang paligid, saan man tayo nakatingin, saan man ang mga tao na naglalagay sa tabi ang kanilang mga pagkakaiba at nagtutulungan, maraming magagandang bagay ang nagaganap. Hindi natin makakamit ang ekonomikong o panlipunang pantay-pantay kung hindi natin haharapin ang mga pagsasalungatan ng realidad ng mundo na hinaharap natin, pagmasdan ang mga hadlang, tingnan ang mga oportunidad, at gumawa ng pinakamahuhusay na desisyon. At para sa mga katulad natin na nagdaramdam na magaling tayo dahil iniisip natin na marami tayong oras na inilalaan sa pagtulong, dapat na ang aming layunin ay ang tanggalin ang ating sarili sa trabaho. Isa sa mga bagay na ginawa ni Bill at Tani Austin habang nakaupo sila roon kasama si Starkey, sinimulan nilang ipamigay ang mga hearing aid, at pagkatapos ay nagpasya silang ituro sa mga kabataan kung paano magsalita kung sila ay bibigyan ng regalo ng pandinig. Kailangan nilang matutunan iyon kaya pumasok sila sa negosyo ng edukasyon.
Si Sonny Varkey ay pumasok sa negosyo ng edukasyon at nagsabi na dapat may gawin ang sinumang talagang masyadong dramatiko upang paalalahanan ang mga tao na ang mga tunay na mahalaga ay ang mga guro. Kaya't binigyan niya ng unang global na parangal bilang Teacher of the Year noong nakaraang taon at iginawad ng isang pandaigdigang komite ang gantimpala sa isang guro mula sa Maine na agad na ibinigay ang buong $1,000,000 sa kanyang paaralan. Hindi kailanman kumita ng pera ang babae sa kanilang buhay. Isinuko niya kaagad ang lahat ng pera. Ang kinabukasan ay huhubugan ng mga taong nag-iisip kung paano gamitin ang mga modernong kagamitan na ibinigay sa atin tulad nina Elizabeth at Jack upang lumikha ng pagkakataon sa pamamagitan ng pagsasaayos. Hindi ito magiging tuwid na linya. Masyadong maraming bahagi ang gumagalaw. Pero nais ko lang na pag-isipan ninyo yun. Ang dahilan kung bakit kayo nagiging masaya sa pagtingin sa kanila ay dahil makikilala ninyo ang kanila kahit na sila'y iba sa inyo, at iyon ay batay sa kung saan tayo naruroon muli. At hindi tayo dapat bumalik. Hindi tayo dapat sumuko. Kaya't nagkaroon tayo ng punong ministro ng Italia at si George Soros na nagsasalita tungkol sa kinabukasan ng Europa at sinabi ni George na ito'y naglulugmok. At sinabi ng punong ministro na hindi ito kinakailangang lumugmok kung ito'y tungkol sa higit pa sa ekonomiya. Sabi ko, hindi ito kinakailangang lumugmok kung nais natin na ito'y hindi mangyari. At itinataya mo ang iyong sarili sa ang linya para dito. Walang tiyak na resulta ngayon pero maaari mong tiyakin na ang trend ay tama. Kaya't magpatuloy tayo at sasabihin namin ang isang bagay na nais kong idagdag. Ibig kong sabihin, kung pag-uusapan natin ang hinaharap at mula sa aking sariling karanasan at pagtingin sa lahat ng mga mukha dito, sa tingin ko, isang malaking bahagi ng sagot sa iyong tanong ay ang pagpapalaki sa ating mga batang babae na walang stereotype na maaari silang maging ang pinakamahusay sa inhinyeriya at agham at matematika sapagkat kapag sila ay nagiging ganap sa lahat ng mga industriya na ito ay nagbabago ng lahat. At kailangan nating gawin ito sa bansang ito, at kailangan nating gawin ito bilang mga magulang sa ibang mga bansa. Oo, iniisip ko kung ang iyong sinasabi ay iniisip ko tungkol sa mga problemang karaniwan itong parang isang politiko. Pag-uusapan natin ang pagkakataon na para sa mga negosyante. Iniisip ko kung paano natin magagamit ang lahat ng problemang ito upang gawing pagkakataon. At hindi ko alam, ako'y napupukaw kapag ang mga tao ay nagsasalita tungkol sa mga problema. Iniisip ko, kung maaari mong malutas ang isa sa kanila, iyon ang pagkakataon at ngayon, walang taong nabubuhay sa siglo na ito ang mayroong napakaraming pagkakataon at napakaraming mga kagamitang maaaring gamitin upang baguhin ang buhay ng ibang tao. At sa tingin ko, sa nakaraang siglo na tinatawag ko itong panahon, ang siglo na ito ay mayroong data technology. Ito ay upang palakasin ang iyong sarili, gawin ang iyong sarili na malakas. Ay upang palakasin ang iba. Kapag pinapalakas mo ang iba, pinapalakas mo ang iyong hinaharap, ang iyong sarili. Kaya kapag nakikinig ako sa inyong pag-uusap, sumasang-ayon ako, at iniisip ko kaya't tayo ipinanganak sa siglong ito. Kaya't paano natin magagamit ang internet upang tulungan ang higit pang mga tao? Nasa aking kamay na. Salamat.